Tayo po'y manalangin. Opo, dakila't mapagpala mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na banayad sa pagkagalit sa gana sa kabagan siya'y matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung balagawa ay natapos na tigit, sa pagkinis mo sa aming kalagitnaan at bagong lahat sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor End Time Prophet. Kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay na makataga, dapat bigay ikaw aking nasahan, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved almastal pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, ating mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamaganta nating Finding Contentment. Sa Tagalog, ang ibig sabihin, paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan. Finding contentment. Basahin po natin ating mga verses. Dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, ang talatay 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masihan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamahal na Jesucristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, finding contentment, ang ibig sabihin paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan, na ang ibig sabihin, ikaw ay masaya sa anumang iyong kalagayan. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dito sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 11, hindi ang sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sabi niya, Apostol Pablo, aking natutunan ang masayahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan. Para daw masumpungan mo, matagpuan mo, mga minamahal, yung kasiyahan, yung kahustuhan. Dapat kung ano ang iyong kalagayan, kung ano ang meron ka, dapat masaya ka dyan. Sapagkat ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Eh, mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, nasa kanila lang lahat, hindi pa sila masaya. Kaya pumapasok yung tinatawag na greediness, yung katakawan, mga minamahal, dahil ang gusto nila sa kanila yung lahat, hanggang sa kahuli-hulihang sandali na kalang buhay, saan natagpuan ang kanilang mga sarili, mga minamahal. Una, sa kanilang paghahanap ng magpapasaya sa kanilang sarili, mga minamahal, maging hindi na sa kanila, kinukuha pa nila. Punta sila kahit siya gusto pumunta, kakain sila ng gusto nilang kainin, mga minamahal, matutulog sila sa mamahaling hotel, malalaki ang bahay, pero ngayon, nasa loob na ng selda. May picture pa, mga minamahal. Ang pagkakaiba, may gwardiya pa. Hindi ba? Ibig sabihin, yun na lang ngayon ang maliit nilang mundo. Naghihintay na lang kung ano ang kanilang magiging kinabukasan. Samantalang tayo, mga minamahal, dapat tayong masayahan sa anumang ating kalagayan. Ang sabi, ito na ang ating kalagayan. Ano man ang mangyari, hindi ka magwawakas sa maliit na kwartong may rehas na bakal at may gwardiya ka pa. Magwawakas ka saan? Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Wala kang gwardiya pero kang maraming kasama. Ang kasama mo na magpupuri sa Diyos ay ang sinasabing hukbo sa langit. At ang kasama mo ay walang iba kundi ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, sa paghahanap ng kasiyahan o kahustuhan, kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos, pasalamatan mo yan.
Dahil hindi mo naman alam kung ano ang dadalhin sa'yo ng susunod na araw. Baka mamaya naghahanap tayo ng higit pa sa inaasahan, ang dumating naman ay tinatawag na kapamakan. Yan ang nangyari sa mga tao ngayon, di ba? Ang kanilang kalagayan pag tinignan mo yung status, yung isa pinakamayamang pastor. Yung isa naman, mga minamal, 11 ang kumpanya. Ngayon, nasa loob na ng rehas na bakal. Samantalang tayo, malaya na tayo sa kasalanan, malaya pa tayong paglingkuran ang ating pinakamamahal at Jesucristo. Kaya merong sinasabing the only remedy. Kapag ikaw ay tingin mong parang kulang ang meron ka, huwag kang maghanap ng higit, kundi alamin mo ang sinasabing ang tanging lunas. Minsan kasi ginagamit ng kaaway yung ating kakulangan para ikaw ay mawala sa mahal na Panginoon. I-ooperan ka ng kaaway ng Diyos ng higit pa sa inoper sa iyo ng Diyos, mga minamahal. O sabihin natin, meron kang karamdaman, ibinigay sa iyong kagalingan, 80%. Meron kang napakinggan ngayon, eto. Pag ito ang ginawa ko, baka gagaling ako. Hindi ka pala gumaling. Hindi ba? O kaya tumatanggap tayo ng pagpapala ngayon. May nag-offer sa'yo. Inopera ka ng 10 times, sabihin natin sa tinatanggap mo ngayon. Magpapahamak pala sa'yo sa pagkaalis sa mahal na Panginoon. Dapat alam mo yung sinasabing, the only remedy, ibig sabihin ang tanging lunas. Basa. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na pagpapasalamat na ipapakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Yung nasa webcast natin, ilagay niyo yung the only remedy. At saka pag binanggit ko yan, dapat nakalista na yan dyan, nakalagay na. Ilagay yung dapat dyan, yung alam gawin yung trabaho na yan. The only remedy, ang tanging lunas, pag naramdaman natin na parang kulang ang meron tayo, dahil pag sinabi nating anak tayo ng Diyos, mga minamahal, anuman ang kalagayan natin ngayon, Diyos ang nagpahintulot niyan. Naintindihan natin. Ano man ang kalagayan mo ngayon? Kung naging masaya ka, Diyos ang nagpahintulot. Maaring gumagawa ka ng tama sa harap ng mahal na Panginoon. Kung nasa kalungkutan ka at nasa kakulangan, Diyos pa rin ang nagpahintulot. Maaaring mali ang ginagawa mo sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero merong sinasabing the only remedy. Ito ang dapat nating gawin, ang sinasabing tanging lunas. Sabi ng ating nabasa, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Hindi pala tayo dapat mabalisa, mga minamahal. Huwag kang magulumihanan. Huwag kang matakot. Sabi ng ating nabasa, yung takot mo, palitan mo ng panalangin na may pasasalamat. Paano mo papalitan? Ang sabi, kung anong pangailangan mo, ang sabi, ipakilala mo yan sa Diyos. Ipaalam mo sa Diyos kung ano yung pangailangan mo. Huwag mo sasabihin sa tao. Huwag mong sasabihin sa sarili mo dahil walang magagawa ang sarili mo maging ang taong pagsasabihan mo. Sabihin mo sa Diyos at ang Diyos ang magpupuno ng pangangailangan mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat alam natin yung sinasabing our greatest needs. Ilagay agad. Our greatest needs, mga minamahal, ang ating mga pangunahing pangailangan. Kasi marami tayong pangailangan, pero meron sinasabing greatest, mga minamahal. Yung bang iniisip mong pangangailangan, yan ba talaga ang pangailangan mo? O baka namang pansamantala lang, o luho yan ng iyong sarili? Kasi meron sinasabing pangunahing pangailangan. So alamin mo, ano ba ang pangunahing pangailangan natin? Basa. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talatay 35 at 37. 35. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailanman hindi mauuhaw. 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Talon tayo sa 44, verse 44.
Dito po sa 44. Idagdag yan sa verse natin. Walang taong makalalapit sa akin maliban nang ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ito pala yung ating greatest needs, mga minamahal. Hindi yung inaasahan natin na gusto na, ito kasi gusto ko eh. Sa panahong ito talaga ang kailangan ko. Hindi pala yon, mga minamahal. Pag binasa natin ang banal na kasulatan para makapaghanap tayo ng kasiyahan, para magkaroon tayo ng kahustuhan, mga minamahal, pagkatapos natin gamitin yung sinasabing the only remedy, ito pala ang ating greatest needs. Ang sabi ng ating nabasa, ang ating greatest needs ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanapin mo ang pinansyal, wala si Kristo, wala kang pinansyal. Hanapin mo material, wala si Kristo, wala kang pinansyal. Mga minamahal, wala kang material. Hanapin mo ang kalusugan, wala si Kristo, wala kang kalusugan. Hanapin mo ang kasiyahan, hanapin mo ang kaustuhan, wala si Kristo, wala sa iyo ang lahat, mga minamahal. Yan yung sinasabing, mga minamahal, na kapag wala si Kristo, wala ang lahat. Kung wala ang lahat, si Kristo ay nasa iyo pa rin ang lahat. Ay ang greatest needs, sabi ng ating nabasa, tinapay ng buhay at kabuhayan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, at sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. O anong kabuhayan ngayon ang hahanapin mo? Iiwanan mo si Kristo para sa kabuhayan? Ang mahal na Panginoon nga, ang tinapay ng buhay. Ang sabi, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Pag lumapit ka sa ating mahal na Panginoon, siya kasi ang sinasabing bread of life, o tinapay ng buhay, lumapit ka kay Kristo, hindi ka magugutom. Iwanan mo si Kristo, maghanap buhay ka na maghanap buhay, isang araw, siguradong gutom ka. Bakit? Wala si Kristo. Wala kang great healer. Wala kang defender. Wala kang provider. Hindi ka man magkasakit isang araw, makikita mo uli ang anak mo may sakit na. Pag may sakit na ang anak mo, lahat ng inipin mo sa iyong pinaghanap buhayan, kulang pang gastusin mo sa anak mo. Isang araw, pumapatak ang iyong luha, hindi na sa presensya ng Diyos, sa kakulangan ng maraming bagay, sa kabalasahan ng maraming bagay, dahil naiwanan mo ang tinapay ng buhay. Yung mahigit na kailangan mo, naiwanan mo siya. Kaya nasa iyo ang sinasabing kagutuman. Gayong sabi ng ating nabasa, the greatest needs ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay. Ang sabi, hindi ka magugutom kapag ang tinapay ng buhay ay nasa iyo. Tuloy natin ang basa. Ang sabi, at ang sumampalataya sa akin, kailanman ay hindi mauuhaw. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. Ang ibig sabihin, nasa iyo ang kasiyahan. Nasa iyo ang kahustuhan. Nahanap mo yan dahil si Kristo ang nasa iyo. Sabi ng verse 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Pag inilapit ka ng Ama sa Kanya, ibig sabihin, inilapit ka ni Kristo sa Kanya, lalapit ka sa Kanya. Pag ikaw ang lumayo, ang ibig sabihin, ayaw mo yung ginagawa ng mahal na ilapit ka sa Kanya para siya mismo ang maging tinapay ng buhay mo at kabuhayan at siya mismo ang iyong sasampalatayanan. Kaya ang sabi, nakakalapit ka sa mahal na Panginoon dahil mismo ang Diyos ang naglalapit sa iyo. Ang sabi, ang lumalapit sa akin sa anong paraan ay hindi ko itataboy. Kaya ano man ang iyong maging kalagayan, lumapit ka ng lumapit kay Kristo, magpumilit ka, maging masaya ka. Ano man ang pinahintulutan ng mahal na Panginoon sa iyo, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, si Kristo pa rin ang kasama mo. At dahil si Kristo ang kasama mo, sabi ng verse 44, walang taong makakalapit sa akin maliban ng Ama na nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y maglapit sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sa kahuli-hulihan, ano ba ang kalagayan mo? Dahil lumapit ka kay Kristo, siya ang iyong kabuhayan, hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom. Ang sabi, ano man ang kalagayan mo, sa huling araw, ibabangon ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka paninatilian ng Diyos sa iyong kalagayan na nasa kahirapan. Pinahintulutan lang ng Diyos, pero hindi niya pababayang, yan na ang iyong kalagayan. Dahil ang pangako niya, sa huling araw, ibabangon ka ng ating pinakamamahal na Panginoon.
And lastly, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang meron tayo, ang sinasabing our life in heaven. Meron tayong buhay sa kalangitan. Yan ang pinakamahalaga. O, tingnan nyo, nagsasabi siya daw ang Son of God. Hindi ka pupunta sa langit pag hindi ka dumaan sa Kanya. Paano ka dadaan sa Kanya? Nasa kulungan. Pupunta ka pa sa kulungan. Para pupunta ka sa langit. Pinalaya na tayo ng mahal na Panginoon. Malaya na tayo sa kulungan ng kasalanan. Malaya na tayo, wala na tayong pangalan sa impyerno. Ang kailangan natin si Kristo, ang Diyos na ipinangaral ng ating beloved parents and the Lord, ang Diyos na totoo, ang Diyos na makapangyarihan, mga minamahal, siya ang magdadala sa atin sa langit. Kaya meron tayong sinasabing our life in heaven o buhay sa langitan. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Dito po sa aklat na Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulos 5. Hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagin sila ng Panginoon Diyos, at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Palakpakan natin ang isang malakas na palakpakan ating malapit. Ito palang sinasabing our life in heaven o buhay natin sa langit. Bakit hahanapin mo ang bagay na buhay sa sanlibutan? Samantalang ang lahat na nasa tao, unseen things, sabi ng banal na kasulatan, ito palang sinasabing buhay sa kalangitan, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, hindi na magkakaroon pa ng gabi. Sila hindi mangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos. Sila'y maghahari magpakailan paman. Of course, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. We will reign forever and ever together with the Lord. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil yan ang ating buhay. Gusto na. May kasiyahan na. Hindi natin nakikita sa kasalukuyan dahil may kasamang pagsubok ang buhay natin ngayon, pero may katiyakan, magwawakas tayo sa buhay natin sa kalangitan. Yan ang sinasabing nahanap nating kasiyahan. Tayong lahat tayo tumayo. Meron kayong dalang baguhan? Nais ba nilang matagpuan ang kasiyahan, ang kakontentuhan, at magkaroon sila ng the only remedy, and maunawaan nila sinasabing greatest needs, at magkaroon ng buhay sa langit? Dalhin niyo sila sa harapan. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awiting pagsamo. Hallelujah. Kataliagan. Hindi natin kailangan ng katanyagan. Wow. Kahit ano pang bagay kung tayo sa piling ng Diyos ay mawawala. Basta naisin ko, makapiling ka sa buhay. Mas magandang kapiling natin sa buhay. Kahit ako ang ating Diyos, kahit namin maghala lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Hingin natin na pag-ingatan ang ating landas. Ang landas kong patungo sa iyo. Hallelujah. Ang aking buhay ay hindi ko matanto. Pag-ingatan mo Ulitin natin. Oh, Jesus! Pakinggan mo ang pagsama ko. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Hingin natin pag-ingatan ang ating landas patungo sa buhay na ito. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa iyo. Minsan hindi natin patanto ang ating buhay. Ang aking buhay ay di ko matanto. Sabihin natin, pag-ingatan mo ako. Pag-ingatan mo ako. Second stand. Hallelujah. Ang kahinaan ng aking buhay
iyong gabayan sa aking paglalakbay. Ulitin natin yan. Ang kahinaan ng aking buhay. Ang kahinaan Hallelujah. ng aking buhay. Aminin natin, minsan di natin kayang paglabanan. Hallelujah. Paglaban, Kailangan natin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. kaya't Hallelujah. kailangan ko'y Hallelujah. iyong gabayan Hallelujah. sa aking paglalakbay. Ulitin natin minsanan pa ang kahinaan. Ang kahinaan Hallelujah. ng aking buhay. Hallelujah. Hindi ko kaya Yan minsan ang ating kalagayan. Hindi natin kayang paghinaan ang ating kahinaan. kaya't Kailangan natin hingin ang gabay ng ating mahal na Panginoon. gabayan Sa ating paglalakbay. Sabihin natin, O Jesus, Oh, Jesus, pakinggan mo pakinggan mo ang pagsama mo. pagsamo ko. Sabihin natin, pag-ingatan mo Pag-ingatan ang landas mo patungo sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. ang aking buhay ay di ko matanto. Sabihin natin, paninig natin sa malapit. Pag-ingatan mo ko. Pag-ingatan Yes, hallelujah. Oh, Jesus, pakinggan mo Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsama ang mo. pagsamo ko. Pag-ingatan mo. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Hallelujah. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan natin ay ang mahal na Panginoon para matagpuan natin ang sinasabing contentment, kasiyahan, at hingin nating pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa landas natin ito. Sa ating mga pinagpalang viewers, sa ating live webcast, napakahalaga na tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tangi nating isasagawa, 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, sa langit may isa lamang Diyos dapat nating sampalatayanan. Paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pangalawang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan. Sapagkat ang bawat kasalanan, ayaw mo sa gusto, ang bunga niyan ay karamdaman. Ayaw mo sa gusto, darating ang kabayarang kamatayan. Kaya ang kasalanan, kapag pinagsisihan, dapat lubos na tinatalikuran. Pangatlo, ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamalapit Hesus Kristo. Ang layunin, ayon sa Acts 2:38, para mapatawad ang ating kasalanan ng pinagsisihan. Ang kahulugan, ayon sa Roma 4:5, upang makalakad tayo sa panibagong buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo, na ang tanging gagawa ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapit Hesus Kristo, ibabahagi niya ang kanyang Santong Espiritu. Yan ngayon ang ating kapangyarihan. Kapangyarihang mapatawad ang kasalanan, magbago ang ating buhay mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan, sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan, at ang ating panalangin ay magkaroon ng katugunan, maging ating karamdaman, magkaroon ng kagalingan. Sabi ng Lucas 10:20, huwag natin igalak ang bagay na yan. Ang higit at dapat natin igalak, ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sa ating mga viewers, kanilang matahanan, mga nagbunga sa kanila, mga minamahal, pasunurin niyo sa panalangin, itaas ang kanilang kamay at isagawa natin ang pananampalataya at pagsisisi. Sabihin, Amang Banal sa langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong mga salita. At narito po ako, isang makasalanan, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako'y nangangako, maglilingkod sa iyo, iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen.
Kami naman ang manalangin para sa inyo, opo, dakilat mapagpala mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po, aming ginagawa, Pastor End Time Prophet, dalangin po namin sa lahat ng tumanggap sa iyo, malapay tulawa ang simulain ng kanilang mabungat maningas na paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin sa kanilang buhay, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan, iligtas mo po sila, 10 na kalmamahal sa buhay sa kalat ng buhay, isulat mo po ang kanilang mga pangalan, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Tayo dadako sa ating pangailangan, mga minamahal. Taas natin ang ating kamay as point of contact. Palagi nating isipin ang ating Diyos ay nasa langit, nasa ating puso sapagkat ang Diyos na ating sinasambay Espiritu. At ang ating kanang kamay papatong sa ating kamay, ating ulo. Isipin natin ang ating Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating ulo. Palayasin natin makaramdaman kahirapan, mga problema, magawa ng kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay muna tayong manalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na balayad sa pagkakalit, sa gana, sa kahabagan, sa pahon ng panalangin po, aming beloved Evangelist Will de Almeida, end-time prophet, Lord God, na ito mga anak, sama-sama kaming dumudulog sa tulong biya, lubos nagpapakumbaba, kahabagan mo kami patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa aming kahinaang na pagbigyan, pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Labis po kami nagsisimula pa at dalangin namin, panghawakan mo kami tihanda sa iyong dakilang pagbabalik. At bago sa aming pangailangan, una't higit sa lahat, patuloy namin sinasamo, kalusugan, mahabang buhay, patulog mong kaloob sa aming ginagawa, Pastor End Time Prophet, pagtugon mo sa bawat mga dikling bitawan, at patuloy mo masaganang pagpapala sa mga beloved children ministeryong inatang mo sa kalang mabalikan. Patuloy mo kasangkapanin sa marami pang kaluluwang dyan mo sa to ng biyaya at abutin mo aming pangailangan, pauwi mo bawat isa, may galakatugunan sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Banggitin karamdaman, demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, cancer, goiter, demons of paralysis, blindness, cancer, viruses, as are from us completely right now in the name of Jesus. Demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismay, pains, problem, watch, and clutches of the devil, cast out, complete healing and deliverance right now in the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pananampalataya, taas ang ating kamay at tayo ay tatalo ng 3 beses na hallelujah ng 3 beses at sasigaw ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord, para masamang espiritu ang pinalayas natin, hindi na babalik pa sa atin. Sabihin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord God, for thy sweet holy presence, for thy glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, assurance of eternal life, for thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat, tanging lamang sa ating pinakamalapit Yesu Kristo. Tayo dadako sa ating mga announcement, ating beloved Brother Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsana pa pong bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. At sa pagkakataong ito po, tayo po'y darako po sa pagbibigay. Ang ating naman pong mga ipagkakaloob, ito naman po ay ating direktang magagamit at mapupunta sa lahat po ng may kaugnayan sa ating mga isinasagawang patuloy na konstruksyon at mga pag-iipon. Amen. Sa ating pong bahay-sambahan dito po sa dako ng Marilao. Amen. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Brother Ed. Amen. Thank you, dear Jesus. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po'y dadako sa panalangin na ating pagbibigay ng ating special offering at basbasan ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Ama namin sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa Pangulong Dalangin, ng aming ginagalang at minamahal Pastor Willie Sadalmeda, yung banal na propeta. Narito po kami minsan pa nagpapaabot, aming tao sa pusong pasasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap, mahal Panginoon. At narito, mahal Panginoon, ang aming special offering, mahal Panginoon, para sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon, basbasan mo pagpalain, mahal Panginoon, ang lahat ng mga kamay na magbigay, mahal Panginoon,
na may kagalakan sa kanyang mga puso, mahal Panginoon. Aming samot dalangin sa iyo, mahal Panginoon, dalangin aming mahal Pastor, pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay, kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, pagpalain mo lubos, mahal Panginoon. Maging sa lahat ng aming minamalang kapatiran na patuloy nagbibigay ng kanilang mga vows and pledges o pangako sa iyo, mahal Panginoon, pagpalain mo rin silang lubos, mahal Panginoon. Anumang bagay na pinagkaloob para sa iyong banal na gawain, ikaw po magpala sa bawat isa, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. At para naman po sa ating mga beloved brethren na nasa malayong lugar at naabot rin po ng ating pinagpalang live webcast. Gayon din po ang ating mga beloved kababayan na nais pong maging kabahagi sa ating mga isinasagawang mga konstruksyon, mga proyekto sa ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo pong kontakin, tawagan, i-text ang ating beloved ordained preacher upang maipaliwanag po nila sa inyo, masabi po nila sa inyo yung mga pangunahing pangangailangan po, ating mga isinasagawang mga proyekto at yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating pinagpalang banal na gawain. Tayo po'y darako po sa schedule ng ating mga banal na gawain. Tayo patuloy nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabibiyayaan po tayo ng malayang pagkakataon kung saan tayo po'y nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Amen. Katulad po ngayon, araw ng Miyerkules ang ating midweek service. 2:00 ng hapon tayo po'y nagsimula. Matatapos ng hanggang ganitong oras, hanggang 6:30 po ng gabi. Amen. At ang atin naman pong overnight prayer meeting, tuwing araw po ito ng Biyernes, 10:00 ng gabi tayo magsisimula at matatapos naman po tayo ng 4:00 ng madaling araw, araw na po yan ng Sabado. Amen. Ang atin naman pong Sunday general service, tayo naman po ay nagsisimula ng 10:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00
ng hapon. Yan po ay araw ng linggo. Amen. At sa mga kababayan po natin na ngayon pa lamang po nakatunghay, nakapanood ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay malugod naming inaanyayahan na dumalo. Kayo po ay wag maging tagapanood lamang o tagapakinig. Kayo po ay tumungo, magpunta sa mga araw po na nabanggit. Ang ating bahay-sambahan o ating banal na gawain ay matatagpuan po sa ating bahay-sambahan. Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach ay matatagpuan po sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong pinagpalang banal na gawain sa mundo ng radyo, ang ating programa, The Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papakinggan sa DZME 1530 kHz AM band mula Lunes hanggang araw po ng Sabado, alas 11 ng gabi, at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Ang ating pong pinagpalang banal na gawain sa telebisyon, tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at patuloy tayong umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, alas 10:30 ng gabi at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Sa ating pong mga social media accounts kung saan po napapanood live streaming, live webcast ang ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon, tayo po ay napapanood live sa ating Facebook page, sa ating Facebook account, sa ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pagtatapos. Amen. Hallelujah. Mga counting reminders na lamang po. Muli, at ang ating pong Victorious Talipaw Peace Mission, amen, ay na-move po yung ating date, October 27. Paki-take note po yung ating date, October 27, 2024. Ang ating Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary ay gagawin at gaganapin po sa Amoranto Sports Complex. At muli, ang ating pong pakikibahagi sa ating taimtim na pag-aayuno, amen, pananalangin, pakikiisa, amen, at inaasahan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na makibahagi po sa pag-aayuno sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Gayun din po ang ating mga beloved brethren na nais pong mag-aalay ng ayuno. Welcome na welcome po kayo dito po sa ating bahay-sambahan. Magdala na lamang po kayo ng mga tent po natin, ng mga folding beds, ng mga una na magagamit niyo po para po sa ating pag-aayuno. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa darating po na Friday, sa ating overnight prayer meeting, sa lahat po ng mga beloved brethren na mag-aalay rin po ng mga awitin, sinasabihan po tayo na maibigay po sa mga musicians yung ating mga kakantayin ahead of time para po maayos at masipra rin po nila yan upang maging maayos ang ating pagpupurit pagsamba. Amen. Sa darating po na Friday. At muli, sa ating po mga beloved brethren, sa paglabas po natin, sundan po natin yung mga instructions na bibigay ng ating mga beloved security force, ng ating beloved marshals, para po sa mas mabilis at maayos po na paglabas po natin. Dahan-dahan lang po yung pagpapatakbo po natin. Medyo busy po yung road natin. Paglabas po natin mamaya. Amen. At gayon din po, gamitin natin yung mga pedestrian crossing, pedestrian lane sa dako po ng MacArthur Highway. Assist po tayo ng ating mga beloved security force. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dito po natatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito at upang ipanalangin po ang ating sa ating paghiwa-hiwalay, ating pagtatapos, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Minamahal tayo manalangin sa ating pagtatapos. O nakilang Diyos sa mga manalangin, pinakamalapad ni Jesus. Sa pangungurat na langit namin, minamahal at ginagala mo yung evangelista, minister, alminay tayo, prophet, or nalibigad, nakila Diyos. Tapos puso kami, malapang nagpupurit ang pasalamat, malapang sa ipaglangis, sa bawat yugto na manalagawain na yung pinagpala, malapang sa araw na ito, malapang noon. Magiging manal na salita, malapang noon, maraming salamat, malapang noon. Ikaragdagang kaalaman namin sa paglilingkod namin sa iyo, malapang noon. Maraming salamat po, nakila Diyos. Higit sa lahat, malapang noon, yung matamis sa presensya sa iyo, pagkilos mo sa bawat isa sa amin, malapang noon. Ngayon, pinadama yung dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, malapay noon. Dalangin namin siya, malapay noon, sa nalalabing papasilid na ng ay may sambahan dito sa Nakuro Marilao Outreach, malapay noon. Pagpalain mo ito, dakilang Diyos, hanggang sa matapos, kayo mag-provide ng pangailangan, malapay noon. Bigyan mo ng kalusong kalakasan, ang minamahal mga Paulos, malapay noon. Upang magamit mo, malapay noon siya mo nalang gawain, dakilang Diyos. Sa aming pag-uwi, malapay noon, ingatan mo bawat isa sa amin, malapay noon. Ikaw, malapay noon, manguna sa amin, malapay noon, lukuman mo kami ng iyong kapangyarihan. Pag-ingatan mo kami, malapad ng maging mong mundo na kilang Diyos. Pagpalain mo kami, malapad nito, sabot panalain namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.